Magandang araw sa mga kapatid kong mangyan sa Mindoro, sa mga kapatid kong subanin sa Zamboanga del Norte, at mga kapatid kong eta sa mga tarim, Pangasinan. Medyo madilim ngayon dahil sa parang uulan yata eh. Pero okay lang kasi ako nasa natawag na porch, no? Ang porch namin merong atip eh. Kaya kahit na sa labas, kahit na ulan, di ako mababasa. Pero mukhang ulan ngayon, which is mabuti naman kung ulan kasi yung mga halaman ko magbulaklak ko, kailangan ng tubig eh. Kaya pag umulan, di na ako mag-water, no? So anyway, gusto ko lang i-remind sa inyo na lagi na ako nag-remind sa inyo na wag kayong magdadamot na kung binibigyan kayo ng Panginoon, kailangan may mabigay kayo na sa ibang tao din. So ang gusto ko sana mangyari, mag-usap kayo ni Pastor Gilbert, tsaka ni Pastor Adrian, tsaka mga mangyan, mag-usap kayo ni Neil, tsaka ni Durin, kung paano kayo makakabigay in return. Ang suggestion ko sana na basta mag-usap kayo kung anong gagawin nyo, kasi kung binigyan kayo ng manok at saka bigas, hindi naman maganda na sige lang, tanggap lang kayo ng tanggap. I don't think gusto ng Panginoon yan. Kasi ang blessings na ito galing sa Panginoon. So ang ibig sabihin na pag galing sa Panginoon, kailangan mamimigay din kayo. Sa Biblia yun eh. Na lalo na yung kwento ng talents, sabi ng talents, no? Na kailangan pag nagbibigay ka, pag binigyan ka ng Panginoon, magbigay kayo in return. Hindi talaga maganda ang pagdadamat. Yan ang ano ko sa inyo. Kasi alam ko, minsan gusto natin itago eh. No, ayaw natin magbigay, no? Pero hindi maganda yan. Anyway, ang gusto kong ipahiwatig sa inyo ngayong araw, ang subject ng kung paano tayo paano tayo mangarap para makuha natin, madadama natin ang gusto natin kunin, tsaka gusto ng Panginoon sa buhay natin. So, may ako kwento sa inyo. Alam mo, nung Second World War, nung huling digmaan, alam mo itong mga Jews na mga Hudiyo, kinupkup ng mga Germans, mga 6 million sa iba-ibang bansa. Tapos ginawa nila, nilagay nila sa isang concentration camp. Maraming concentration camps na hindi sila parang prisoner sila, hindi sila makakalabas. Tapos 6 million ha. Tapos alam mo, ang sama ng ginawa ng Germans talaga. Ang ginawa ng Germans, sinunog silang lahat. Nilagay sila sa gas chamber. Isipin mo lang, nilagay ka sa isang kwarto na walang butas, no? Tapos lalagyan ng gas. So, 6 million ang Jews na matay. Pero ang iba na survive, hindi namatay iba, no? Naagapan ng mga Amerikano. Kaya na-save sila, no? So itong isang survivor ng itong masamang nangyari sa Jews, ang pangalan niya si Viktor Frankl. Tapos gumawa siya sumulat sa isang libro. Tapos ang ginawa niya, nag-observe siya, bakit yung iba hindi namatay? Parang gusto talaga mabuhay yung iba, no? Yung talagang yung iba hindi naman na gas chamber, no? Yung iba namatay lang sa sa discouragement. No, namatay lang sila, hindi ayaw nila mabuhay. So pero yung iba naka-survive. So sabi ni, bakit kayo nag-survive? Nakita niya, kasi psychologist siya kasi, nakita niya tatlong karakter nakita niya sa mga taong nakasurvive. Ang unang karakter, ang itong nag-survive, meron silang layunin sa buhay, may purpose na sa buhay. Doktor sila o dentist sila o nurse or businessman sila. Gusto nilang mabuhay kasi gusto nila bumalik sa kanilang profession. Yan ang kanilang layunin sa buhay. Kaya sabi niya, ayaw nila mamatay. So, meron silang layunin sa buhay. Secondly, meron silang pagmamahal sa buhay. Alam mo, sabi nila, ayaw kong mamatay kasi yung mga anak ko, kasi sineparate yung mga anak sa mga asawa eh. Sabi niya, buhay, baka buhay pa yung asawa ko, mga pamilya ko, ayaw kong mamatay.
Kasi kahit napatayin yung pamilya nila, hindi nila alam, no? Parang gusto pa nila mabuhay kasi iniisip nila ang pagmamahal nila sa sa pamilya nila. Buhay talaga, ayaw mamatay. So ganun ang so dalawa, no? First, ang meron sila layunin sa buhay. Second, o purpose sa buhay. Secondly, meron silang pagmamahal. Tapos lastly, meron silang sa isip nila, itong sakripisyong ito, temporary lang ito. Pag matatapos itong digmaan, temporary lang ito. Masagana uli kami. Sabi nila. So sabi niya, so tatlong things, no? Sabi nila, may layunin sa buhay, may pagmamahal, at saka may sakripisyo. Ang sakripisyo sa kanila, hindi masama ang sakripisyo. Sabi niya, temporary lang ito, ang sakripisyo. Alam mo, naisip ko, si Jesus ganyan din, no? Si Jesus may layunin sa buhay, nakalagay sa scripture, ho? Nakalagay sa Luke 19, no? 19:10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So ang ibig sabihin niyan, ang isang layunin ni Jesus para hindi tayo mawala, para kumbaga sa Ilonggo masalbar, no? Masave tayo. Yan ang ibig sabihin niyan. Tapos sa Mark 2:17 nakasabi, I have not come to call the righteous but the sinners. Sabi niya, buhay ako, dito ako nabubuhay sa mundong ito para ma-save ko ang mga may mga kasalanan. Hindi yung walang kasalanan, kundi may kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. So he came to save us. Tapos sa 1 Timothy 1:15, sabi nila, I came to save the world, to save the sinners. So ulit-ulit niya, ang layunin ko para ma-save ang buong sanlibutan. So yan ang, tapos meron po siya sasabi sa John 10:10, He came to provide life in abundance. Ang ibig sabihin yan, ang pangarap ko na ang mga tao na maniniwala sa akin maging masagana. Sabi niya, I came to provide life in abundance. So, yan si Kristo, may layunin, meron din siyang purpose sa buhay. At saka hindi lang sa purpose sa buhay, kundi meron siyang pagmamahal. Sabi niya, in your commandment I give you, magmamahalan kayo dahil mahal ko kayo. Kailangan magmamahalan kayo. Sabi niya sa akin, bago sa namatay, sabi niya, magmamahalan kayo. Tapos sabi niya, as the Father has loved me, dahil mahal ako ng aking Ama, sabi niya, kailangan magmahalan din kayo. So those are the three things, no? Ang pagkaroon ng pangarap, yung purpose. Secondly, ang pagmamahal sa kapwa-tao, sa pamilya. Tapos ang pangatlo, ang sakripisyo. Kailangan magsakripisyo. Kung walang sakripisyo, wala kang madaratnan. Yun ang ni Jesus, no? So anyway, yun ang gusto ko mangyari sa inyo. Ang tanong ko sa inyo, ano bang pangarap niyo sa buhay? Pag natanong ka ng kaibigan mo, saan ka pupunta? Diyan lang. Wala, hindi specific, no? Kung tanungin ka sa kaibigan mo, saan ka pupunta? Pupunta ako doon sa kabilang bundok. At least, alam niya kung saan ka pupunta. So, ganyan din ang pangarap. Hindi lang nandyan lang. Kailangan meron kang pangarap. Anong pangarap nyo? Padamihin yung mga manok nyo, yung mga anak nyo, ipa-eskwela nyo. Anong pangarap nyo? Dadamihin yung mga trees nyo na tinatanim para na sa future meron kayong income, no? So, anong pangarap nyo sa buhay? Yan natanong yung Panginoon sa atin. Kung wala kayong pangarap, manalangin kayo sa Panginoon. Panginoon, bigyan nyo kami ng pangarap, Lord, sa buhay namin. Para meron kaming patutunguhan. So, ang tanong ko, anong pangarap ninyo? Secondly, nagmamahal ba kayo sa kapwa tribo nyo, sa kapwa tao nyo? You know, gaya ng sasabi ko sa inyo,
tanggap lang ba kayo ng tanggap o nagmamahal kayo sa kapwa nyo kaya nagbibigay din kayo. Yan ang purpose ng ng pagmamahal. Nagbibigay din kayo sa mga taong nagdurusa. Tapos lastly, anong sakripisyo? Alam ko nagsakripisyo din kayo, pero ang gaya niyan, kung meron kayong manok at saka meron kayong bigas, no? Manok especially, at saka nagtatanim kayo ng puno. Sakripisyo 'yan. Kailangan magsakripisyo kayo para matatanim nyo ang inyong dreams, ang inyong pangarap sa buhay. So those are the things I'm telling you. Tatlo ulit, no? Para hindi niyo makalimutan. Kailangan meron kayong pangarap na specific, hindi lang papunta doon. Kundi talagang gusto kong dumami manok ko o whatever. Tapos thank you very much. Lumating yung postman. So ang pangatlong pangalawa yung pagmamahal sa ibang tao. At saka yung pangatlo yung sakripisyo. Kasama sa buhay yan. Kung wala yung tatlong yan, ang buhay walang masagana, hindi masagana. Kailangan may pangarap sa buhay. Secondly, merong pagmamahal sa hindi lang sa sarili kundi sa kapwa-tao. At saka ang number 3, ang pagsakripisyo na kailangan part ng buhay natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Talagang nagagalak ako pag nakita ko yung reports sa mga pastor ninyo. Talagang natuwa talaga. Kasi yan ang pangarap ko eh. By the way, before I let you go, no? Ako, tatlo na ang pangarap ko sa buhay. First, ang pangarap ko sa buhay, sabi ko sa Panginoon, bigyan mo ako ng ministry na nakakatulong sa nangangailangan. Ginagawa ko na yan ngayon. Binigyan ako ng Panginoon ng ministry na matulungan kayo. Yan ang pangarap ko sa buhay. At saka natutuwa ako, nagagalak ako. Tapos ang pangalawang pangarap ko, Lord, bigyan mo ako ng pamilya na nagmamahal. Oy, nako, talagang masaya ako dahil binigyan ako ng asawa na nagmamahal sa akin. Tapos ang mga anak ko, 3 anak ko nagmamahal din sa akin. Nagmamahal lang kami lahat. Ang sarap ng buhay. Tapos sa number 3, yung sakripisyo. Lahat ng ginagawa ko may sakripisyo. Ganito, paano tayo nakakuha ng pera sa donors? Nagsasakripisyo ako. Pati ang pera ko, nagbibigay ako sa inyo. Sa mga ministry ko. So yan ang sakripisyo ko. Hindi ako nagdadamot. Nagbibigay ako minsan more than 10-15%. Sobra-sobra pa. Minsan 50% pa ang binibigay ko. Minsan talaga hindi kayo mahirap paniwalaan ito. Minsan nakukulang tayo, nag-aabono ako. Minsan aabono ako ng 50,000, 100,000 pesos para lang mabuhay ang ministry natin. So yun ang gusto kong mangayon sa inyo. Ulit-ulitin ko ulit, no, ang pangarap, magkaroon ng pangarap, magkaroon ng pagmamahal, at siyang mayroong sakripisyo sa buhay. Thank you, okay? God bless all of you.